Para sa face-to-face interview, pasok sa 3rd District sila Caloy Bello, Bernie Alag, Rachel Zozobrado, Rene Elias Lopez, Mirna Ortiz, Vic Advincola Sr., Josel Villaferte ug Alan Dolor. Well, I think the results were designed to give us an impression of the stand of where the Ateneo de Davao University at this point is. The data is really with integrity. It's really a result of the choice. The council is an interdisciplinary council that oversees the research for the entire university. So, ang electoral survey na ito, gi-assume ng council as a project. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Bisan mga kandidato gawas sa Davao City, midayo gayo dinhi aron lang magpa-endorso kang Rodrigo Duterte sa pagtuong makatabang sa ilang kandidatura karong eleksyon. Gawas sa mga sakop sa hugpong sa taong lungsod, daghang mga kandidato sabang buot mailahan nga gila o kaha gituboy ni Davao City Acting Mayor Rodrigo Duterte. Bisan dili taga Davao City, nagadayo gayo dinhi aron lang magpa-picture o magpa-endorso kang Duterte. Atol sa ulahing taping sa gikan sa masa para sa masa, naghulat kining ang grupo ni Banay-Banay Mayoralty candidate nga si Ian Limuel Garcia gituyo ang pagkikita kang Duterte sa rally sa bangkerohan aron magpa-endorso. Namin diri para magpa-endorse mi sa mo idol as a chairman as a champion sa peace and order kay gusto po mi may balo kung sa pagpadagan sa Davao kay diin malinawon. Gusto po namo ang Banay-Banay mamahimong malinawon pag-abot sa panahon og dili iyagaw. Kung tan-aw ni mga tao, dako gyud pagsalig niya. So whoever endorses, whoever VMR endorses, maragdala na po nag-endorse niya, nagisaligan niya tong tao na to niya endorse. So pasabot kasaligan, no? Makita po ni mga tao po taga Davao nagasunod magiging nagrespeto mo si whatever man siya gusto, nagapaminaw mo sa iyong istorya. So siyempre amal sa iyang mga liderato. Kung makatabang ko sa akong isig katao, di ko gusto mong hilabot sa ubang lugar. Ang problema mo, biyahe na sila nga mangayo lang o panahon nga itaas ilang kamot. So, say factor, kung i-endorse ni mo sila? wala, basta mo ano lang, basta kinsa. Emosyonal si Georgie Ilagan Bian nga miatubang sa mga supporters ug media kagahapon. Mila kini sa mga black propaganda batok sa iyang bana nga si George Bian nga nag-atubang og daghang kasong estafa. Mihangyo si Bian sa mga kandidato sa hugpong sa taong lungsod sa 2nd District nga isyu ray dalhon sa pagpangampanya og dili ang pamilya. Tungod sa black propaganda kang Bian, gihagit niya og public debate ang kaatbang nga si Milen Garcia Albano. I would like to challenge Congresswoman Mylene Garcia Albano to a public debate. Magdebate mi sa publiko kanang binisaya para masabtan sa yanong katawhan. Magtubagay mi issue per issue. 5 na ka international team ang kumpirmadong moapil sa 3rd International Mount Apo Boulder Face Challenge sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ani ang report ni Claire Cornelio. Races in the Philippines is back. 36 na ka-teams, lokal ug international, ang nagpalista para sa 3rd International Mount Apo Boulder Face Challenge karong Abril 26 hangtod 28 sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa 36 ka-team, 5 niini mga foreign teams nga gikan pa Netherlands, Indonesia ug Africa. Actually, tourism is just secondary. We would like to tell the world that naay Mount Apo din sa Santa Cruz, no, and anybody pwede makaanhi din. It's actually one of the unique natural and cultural heritage of the countries. Kada usa ka team gilangkuban sa usa ka logistic crew ug duha ka racer. 24 oras ang dula, magsugod sa bisikleta, dayon mag-trail run o trekking, padulong og pababa sa Mount Apo. Pag-abot sa Barangay Darong, mag-tubing sa sapa, dayon maglumba og dagan, nga tanan moabot sa 113.3 kilometers. Sa unang
it's more on the runner's game considering na taas ang ruta sa trekking. So karon atong gihimo is patasan nato ang ruta sa mountain biking. Nakaandam na sabang 39th Infantry Battalion kauban ng Santa Cruz Police para sa seguridad sa mga runners ug crew sa event. Ang katong mga pagkukulang lang nila lalo na sa upper barangay dito sa mga taas, we provide doon sa kulang na mga security base. Ang makadaog sa 3rd International Mount Apo Boulder Face Challenge, makadawat og 150,000 pesos para sa first prize, 100,000 pesos sa second prize, samtang ang third prize, makadawat og 75,000 pesos. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Mga kapamilya, atos ang sayro ng mga isyog komentaryo diha sa DXAB 1296, kauban si Alan Nabais. Sa komentaryo! Alan, may buntag. Masama din na sa at inyo sa MBM. Dili nagbaga nga to ang mga gipangisgutan karon, no? Ilabi na kini mga reaksyon sa mga katiling ba nato nining ulahi nga pag siging-siging aning wa pa hiilihi nga grupo, but obviously according to Kaskolan sa tuwa nga interview ang provincial director sa Mabini katong kagabi nahitabo nga kimumbaha ng Mabini Municipal Police dito, kung NPA manggaling kay may nag-ako ani, unsay rason, unsay mensahe, tulog ka mga butang iyang gisulti, maybe kuan sila pasiatab nga naa pa sila dinha, nalimtan kuno sila kay gusto nila ang kining extortion activity nila magpadayon matud pa sa ato ang Mabini Police. Ay kaduha, nasagmuyo tungod sa mga nagapanghitabo din nga gidudahan pod nga dunay whitewash investigation atong ulahi nga encounter kuno matud pa apan nag-ingon si Kaskolan din nga nagani sila giandam nga kaso nga murder against sa sundalo, o dito na nito bagon sa korte ilang gihimo dia ang police matter o ilang gihangyo pod nga unta kamo nga mga ginikanan kung gusto mo justisya atong batang nadamay dito sa engkwentro, dapat magpatimamog mo abayad pod mo bay kung unsa ang naa sa awtoridad nga gusto nga mahitabo para gyud nga makaaginod ang isgutan nga investigasyon ug mapanog kaso katong mga kriminal aron makabot ng iyong gidamgo nga justisya kay kita pod mismo gusto ta justisya sa bata. Di na mo na malocate kuno matod pa ang mga ginikanan karno kinsa man kunoy nagtago nila. Una nagtago sir, naara na diya sa karapatan. Kabalo na ang karapatan diya gibutyag dala ni Hanimay Suaso kaniadto pa ngano man nga amo ning ipakita sa otoridad nga ang among suspect otoridad man. Ngano man amo maning ipakita sa mga sundalo nga ang suspect sundalo man. Naara na didto. Pwede siguro maghangyo mo kang Hanimay Suaso nga at least man lamang makapirma aron ma-file na ang kaso dinha aron makabot ng hostisya. Ikatulong nga rason diha, dugay na nilang gusto nga mapahawa ang mga sundalo. Well, kining mga butanga gusto tang ang Compostela Valley Province bay ang mga tao mo asinso. Number 1 gyud na. Ug naay gustong mubabag sa pag-asinso dinha, well, kamo na ang maghatag og desisyon. Angayan ba nga magbaton ta og another government sa usa ka lugar nga maay modomina kanato bay nga di ta gusto mangkaha nining kagubot, dapat peaceful lang ta. Salamat kayo. May buntag Hernel sa inyo din sa MBM. Dalang salamat Alan Nabais sa DXAB 1296. Mga kapamilya, tangis sa pagbalik sa News Patrol. Mga batanon sa Davao del Norte gipailawom sa sports clinic. Mga kadete sa Philippine Military Academy nagpabilib sa silent drill. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Para sa atong mga kapamilyang nagapangita og trabaho, on the search og trabaho, doon na ipahigayong job fair ang Department of Labor and Employment together with ABS-CBN. Busa this morning kauban nato atong suki din sa MBM, Regional Director sa Department of Labor and Employment 11, Sir Joffrey M. Suyo. Good morning, Sir Joff. May buntag Davao, may buntag Mindanao. Ayan, naipahigayong job fair karong Labor Day. Usa ba ang mga job vacancies na available? Yes, para sa atong pagselebrar sa ika-111th Labor Day, sa Mayo 1 ang Department of Labor and Employment, uban ang kapamilya ABS-CBN Davao, o ang uban pang mga partners nato, uban ang Gaisano Malls and ang SM City, magapahigayon aning job fair og nakitay gina-expect nga moabot nga 224 sa as of yesterday nga mga employers so naga-imbitar pagyapon kita hangtod karon gadugang pagyapon kita kay gusto kita nga mas daghan nga mga employers ang mo avail ni ani. Og ang good news ni ani as of yesterday also
naanay mga 9,000 ka mga job vacancies nga i-offer kani atong mga employers. Unsa-unsa ba ang mga top 10 in demand nga mga job vacancies both sa local and abroad? Yes, sa local, top industry pagyapon ang daghan ang mga vacancies ang atong gitawag nga cyber services, kani ating mga call centers. Nanginahanglan sila og mga technical support services, customer services, kani mga call center agents. Pero naapod kita mga waiters and waitresses, online tutors, accounting, staff management, representatives, etc. But sa atong overseas employment, nakita yung mga 5,000 jobs as of yesterday. Domestic helper ang nagauna. Kasunod ni Ana ang mga electricians, waiters, waitresses, technicians, engineers, masons, carpenters, no? Even babysitters. Ayan, Sir Joff, reminders para sa itong mga kapamilya nga muadto sa job fair, katong mga nagapangita og trabaho. Sa Mayo 1, ginaimbitahan nato ang atong mga kaigsunan din sa Davao na kita job fair ang magasugod ka na sa alas 10 sa buntag diha sa SM City sa Ecoland o sa Gaisano Mall dinhi sa atong bahada og naapod ang ikatulong nga venue na sa Gaisano sa Tagum. Sa mga nagapangitag trabaho, sir, pointers lang sa ilaha, sir, para kabalo na sila unsang ilang buhaton or silang dalon pag-abot sa job fair. Ang usual nga ginapangita sa atong mga employers, mao kaning mga inyong mga kung naamoy educational attainment, mga school records gud nato. Ang usa pa ang mga pre-employment documents kauban na diha ang mga NBI clearances, no? Pero kani siya gaimbitahon pud nato ang mga agency og nag-ingon sila nga mag-aabot sila og naa sila sa atong mga job fair venues, NBI, SSS, PhilHealth, og ang even PRC, no? Department of Foreign Affairs para sa mga pre-documentary requirements, pre-employment requirements sa atong mga aplikante. Ayan, daghang salamat Sir Joffrey M. Suyo. Kita-kits sa mga kapamilya karong Labor Day Job Fair May 1 sa Gaisano Mall, SM City Ecoland, and Gaisano Mall Tagum. Daghang salamat. Mubalik pa ang Maing Buntag, Mindanao. Is it worth